guys, this is your medical esthetician and psychological first aid provider Len, at ang ating pasyente po ngayon ay nagpa-treatment ng acne buster. Ibig sabihin po, lahat ng procedure na pwedeng gawin para matanggal yung kanyang mga acne ay gagawin po natin. So yung nakikita po ninyo is after ko pong linisan ng kanyang mukha is brushing and then diamond peel. Nilalagpasan ko lang po yung mga area na merong acne kasi hindi po natin pwedeng bigyan ng malakas na friction yan. So makikita po ninyo kung madadaanan man, isa lang, and then after that, hindi na po ulit yung dadaanan dahil po pwede pong mas lalong mamaga. Dahil meron pa po yung mga acne niya na nana or abscess sa loob. At makikita po ninyo na nag-i-inject na po ako para po matanggal na yung mga nana sa loob nga ng kanyang acne o sa loob ng kanyang balat. And then ito naman pong procedure na to is to make sure na talagang mamamatay yung mga bacteria dun sa kanyang skin at the same time para mag-renew na din po. Medyo masakit at mahapdi lang po ito for at least 2 minutes to 3. And then, dun sa mga area na ininjikan, kailangan malagyan din po, titiisin lang talaga yung sakit. Pero worth it po yung kalalabasan ng acne buster procedure. Ganun din po, itong makikita ninyo yung pasyente na ito ay aking pamangkin. So, sobrang dami po ng kanyang breakouts dahil po sa kanyang hormonal imbalance. Ito naman pong nakikita nyo na tinatanggal ko sa gilid ng kanyang mata, yan po ay isang milya. Siyempre, dahil halos nandun na po yan sa periorbital eyelid, kailangan po ng sobrang maingat na pagtatanggal. At ganun din, nilagyan ko din po ng solution yung kanyang mukha para maiwasan na po yung ibang area ng mukha na magkaroon pa po ng tigyawat. So, kung makikita ninyo dito sa left side niya is parang namumuti dahil po sobrang nipis na po nung balat niya. Gawa po ng minsan nakakamot po talaga ng binatilyo yung kanyang tigyawat dahil sa makati. So, makikita ninyo yung mga reaction nila na parang nahahapdian sila na hindi nila mawari yung kanilang nararamdaman. At the same time, lahat po ng acne buster is meron po yung kaakibat na injection para po doon sa bawat area na meron po akong nakikita na meron pong deposit ng abscess sa loob ng katawan or ng balat po ng pasyente natin. O syempre dahil dito talagang pinapamper ko na o relax ka lang pagkatapos nito ay magiging pogi ka na ulit kasi ang cute nito ng bata siya, hindi ko alam ano nangyari sa kanya, pero pag natanggal yung mga acne ng pamangkin ko sigurado yan pogi na naman yan. Tapos nilagyan ko siya ng PVD light para masigurado po natin na yung buong mukha is talaga pong na-sanitize at the same time yung light po kasi na yan is antibacterial. So, ako palagi pong sinisigurado na yung mga pasyente ko, iiwanan ko sa mga bahay nila na secure. Ito naman kasi siya is nandito sa bahay. Siya yung pumunta dito sa bahay. Kaya, hindi ako hirap dalahin or yung mga gamit ko kumpleto. Kaya kung ano yung makita kong pangangailangan ng mukha niya is talagang kailangan magawa ko na. Yan, nakala niya tapos na yung paghihirap niya. Pero dahil may nakita pa ako, okay, inject ko ulit. Para pag-uwi niya, and then yung interval niyan is after 2 weeks, babalik siya dito sa bahay para ayusin ko ulit. Kaya nga po, ang bless niya, kaya lang nasa sipag po kasi talaga ng pasyente yan bumalik sa kanilang mga medical esthetician or sa mga clinic para maalagaan at masecure po na hindi na po tatagal at magpapabalik-balik. Ito naman po ang another patient natin for acne buster treatment. Kung mapapansin niyo yung mga tigyawat niya, hindi kumpul-kumpul, pero magkakahiwalay. Ganun pa man, kahit magkakahiwalay, yung re-infection po doon sa area na yun, doon at doon lang din tumutubo yung mga acne niya. Kaya po nagkakaroon po ng deformity, especially po doon sa malapit sa mata, sa
sa baba at saka doon sa ilong ng patient natin. Dito medyo nahirapan ako dahil mababa yung pain tolerance ng patient. So kagaya po na nakita ninyo sa una at pangalawang video, ito pong nilalagay ko is to ensure na yung ibang area ng balat niya is hindi po tutubuan ng acne at magre-renew po yung skin para mas maging maganda. So yan, nakikita nyo nasasaktan siya kasi even po yung pinagtanggalan or ininjikan ko is nilalagyan ko para buong mukha po niya is magre-renew. Matatanggal yung old skin at papalitan po ng new skin. Yun po yung isa sa pinakamagandang nagiging resulta ng ating acne buster treatment. Dahil po isa sa pinaka nagiging problema ng acne is yung deformity, kagaya po yan sa ilong niya. At the same time po, yung mga marks. Kaya po talagang bumababa yung self-confident po ng ating mga teenager dahil po napapabayaan yung acne. So, yung mga pinagbumulan po niyan, may mga vlogs po ako na pwede ninyong panoorin sa page at YouTube. Hi guys, this is your medical esthetician and psychological first aid provider Len, at ito po ang ating Swiss BB Glow promo. Sa mga nagtatanong po kung ano po yung mga preparation na dapat gawin bago mag BB Glow treatment, kailangan po prepared kayo na 1 week wala po kayong masyadong activity. Dahil po, aftercare po ng BB Glow ay hindi po kayo pwedeng mag-makeup, hindi rin po pwedeng ma-expose sa sunlight or mag-swimming. So, bakit ko po sinasabi ito ahead of time? Para po alam na po nung pasyente yung mga bagay na dapat niyang gawin at hindi niya dapat gawin during, before, and after the procedure. Napakahalagang bagay po kasi na alam talaga ng pasyente kung paano niya iingatan yung kanyang mukha o yung kanyang katawan dahil kasama nyo lang po kami during the home service procedure. May mga tao po kasi na mataas talaga yung pain tolerance nila. So kahit makapal yung paglalagay ng anesthesia, nararamdaman pa din po nila yung pagtusok ng needle doon sa yes po, needle po ang ginagamit ko para po i-infuse yung semi-permanent foundation. Ang kagandahan naman po nito, kaya kalahati lang muna yung ginawa ko is para makita din po nung ating patient yung difference nung nalagyan na ng semi-permanent foundation doon sa hindi pa. So, may mga pagkakataon po na kagaya po sa ating model ay dumudugo. Yan po yung mga area na meron pong mga pinagdaanan ng tigyawat o yung merong mga erosion. At yun din po ang kasama sa isang benefits is aangat po yun. So, ibig sabihin po, hindi lang kayo parang naka-semi-permanent foundation, kundi pati po yung mga lubak-lubak or yung mga eroded na parts ng mukha ninyo is maayos. So, ano ba yung mga dapat i-expect pagkatapos ng BB Glow treatment? Dapat po kinabukasan expected ninyo na meron po kayong minimal wound dahil nga po needle yung ginamit natin na pang-infuse doon sa semi-permanent foundation. Minsan din po parang nangingitim yan dahil nga doon sa mga scab. Pero pagkatapos pong mag-scab niyan, doon nyo na makikita yung pinaka-effect ng BB Glow treatment. Punta naman po tayo doon sa tanong na gaano katagal ang isang procedure ng BB Glow treatment. So, ito po ay kadalasang tumatagal ng 20 to 30 minutes. Yes po. Kagaya po ng pasyente natin, makinis naman yung mukha niya. Meron lang po talagang mga area na meron siyang eroded na skin. Kaya po makikita ninyo may dugo. Ang interval naman po ng bawat treatment ay every month po. So, ang pinakamahalagang tip ko lang po dito, sinasabi ko sa mga pasyente na huwag kayong gagamit ng mga sabon or toner or mga cream na nakakapagpabalat kasi nga naglalagay tayo ng semi-permanent foundation. Kung pagbabalatin ninyo yung skin ninyo, parang sinayang lang din po ninyo yung inyong BB Glow. Ayan, ganyan po ako sa mga pasyente. Lahat ng dapat ninyong malaman bago pa kayo magpagawa sa akin, sinasabi ko na para masigurado po natin na maganda yung kalalabasan dahil napakahalagang parte din po yung integrity, credibility at saka yung honesty po natin sa isa't isa. Again, one call and chat away lang po ako. Gagabayan ko kayo mula simula hanggang dulo para po sa mga questions ninyo at sa assurance na magiging maganda po ang kalalabasan yan. Basta pagtutulungan po natin, teamwork tayo sa pagpapaganda. Ganun din po, na home service po ako. Pwede na po kayo mag-message sa page. God bless everyone!